Wait, what? Jordan Clarkson, mga idolo? 0 minutes? Sa New York Knicks pa talaga? What's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Kung narinig mo at napansin mo at napa-double take ka, di ka nag-iisa. Kababayan Jordan Clarkson, dating 6th man of the year, instant offense, main man ng Utah Jazz at walking bucket. Biglang naging DNP. Coach decision, walang injury report, walang foul trouble, 0 minutes. Mga idolo, nung nasa Utah Jazz pa ang ating kababayan, noong 2024-2025 season sa Jazz, meron siyang 16.2 points per game, 3.2 rebounds per game, 3.7 assists per game, 26.0 minutes per game. At ang kanyang field goal percentage ay 40.8%. Para naman sa 3-point percentage niya ay 36.2%. Average from his final Utah Jazz season before joining New York Knicks. This was his last full Jazz season before agreeing to a buyout in June 2025. He was one of primary scoring option of the bench and one of the Utah key offensive contributors. At mga idolo, nung sumali siya sa New York Knicks noong 2025 to 2026 season with Bronson, halos lahat bumaba ng kalahati. Naging 9.5 points per game, 1.8 rebounds per game, 1.3 assists per game, 19.5 minutes per game, 42.5% field goals, at 33% field goals sa 3-point area. At mga idolo, these are his regular season average in 2025-2026 with New York Knicks. So ang tanong ng lahat ng mga Pilipino fans, mga idolo, anong nangyari? May problema ba? O may mas malalim na dahilan? Let's break it down. For me mga idolo, ang Knicks rotation ang dahilan. Unang-una, tignan natin ang New York Knicks system. Ang coach nila ay si Coach Tom Thibodeau, na mas kilala sa tight rotation, defense first mindset, trust issues sa bagong players. But yes, alam natin na ginamit siya nung wala pa si Jalen Bronson. Pero ngayon nakabalik na si Jalen Bronson, naging itchapwera si Jordan Clarkson. At ngayon, sa Knicks, ang guards ay sila Jalen Bronson, untouchable para kay Tom Thibodeau yan. Donte DiVincenzo, two-way player. Josh Hart, Tibbs favorite yan. At Mikal Bridges, defensive guard. So ang tanong ngayon mga idolo, saan isisingit si Jordan Clarkson? Mga idolo, bakit 0 minutes? Ito ang possible reasons mga idolo. Unang-una ang defense issues. Let's be real, si kababayan Jordan Clarkson is offense first. At sa sistema ni Coach Thibodeau, kung di ka consistent defender, rotationally sound, willing mag-grind, mauupo ka sa bangko. Pangalawa ay ang redundant role. Si Clarkson ay scoring off the bench, pero ang problema, si Bronson pwede mag-score at sobrang dalang niyang iupo. Si Donte DiVincenzo naman can score plus defend. Si Josh Hart naman does everything. So parang naging luxury, hindi necessity si Jordan Clarkson. At ang pangatlo mga idolo, system fit versus talent. Classic NBA issue ito. Hindi porke magaling ka, automatic may minutes ka. At si kababayan Jordan Clarkson thrives in free-flowing offense, green light system, at para sa Knicks offense, structured, ball movement, defensive accountability. Mismatch, mukha nga. At mga idolo, is this disrespect? Para sa mga Pinoy fans, grabe naman yung 0 minutes. Pero from coach perspective, if it doesn't fit, it doesn't play. Harsh? Yes. NBA reality? Also yes. Hindi ito tungkol sa pangalan. Ito ay tungkol sa role. So mga idolo, what this means for Jordan Clarkson? Kung tuloy-tuloy ito, malamang matahama siya sa trade rumors, possible buyout talks, or role adjustment. For me mga idolo, si kababayan Jordan Clarkson still has a value para sa mga contending teams na kulang sa scoring, bench units na kailangan ng sparks. Pero sa New York Knicks, mukhang uphill battle ito. Mga idolo, spicy takes tayo. Hot take lang ha. Mas kailangan ng Knicks ang defense kaysa instant offense. At sadly, si kababayan Jordan Clarkson ang naging casualty ng system. Hindi siya biglang naging pangit na player. At alam natin yan mga Pilipino fans, mga idolo.
Naging panakip butas lang siya simula nung nawala si Jalen Bronson nung na-injury. At ngayon, hindi na siya ang hinahanap ng Knicks simula nung nakabalik na si Bronson sa lineup. Masakit man tanggapin pero naging panakip butas ang ating kababayan, mga idolo. But let's be real, bayad naman talaga siya at yun ang kanyang trabaho. So hindi siya pwede magreklamo. So para sa akin, mga idolo, this is the time para mag-demand ng trade ang ating kababayan na si Jordan Clarkson. Kaysa mas bumaba ng bumaba ang trade value niya dahil hindi siya nakakapaglaro. So mga idolo, ano tingin mo? Deserve ba ni Clarkson ng minutes? O tama lang ang desisyon ng New York Knicks? Comment down below para ating pag-usapan. At baka pwede na rin makalambing ng like, share at subscribe para sa real NBA talk at recap na walang bias. Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat, mga sports.